welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayong araw na to, pagkatapos na mahaba-habang mga panahon na hindi tayo nagpe-fertilizer dito sa ating mga carnivorous plant using Maxi fertilizer, ngayon nag-decide ako na maglagay, no? So maglalagay tayo ngayon. Bakit kamo? Kasi gusto nating patabain yung mga rhizome ng mga Venus flytrap natin, no? Para ready sila pagdating ng summer, no, ay mabilis silang dadami. Kasi ngayon ay napakainit, no? At kailangan natin silang suportahan ng medyo matindi-tindi fertilizer kasi unang-una paubos na tong tubig ko, no? Kung patatagalin ko pa, hindi na ako makapag timpla ng fertilizer kasi mataas yung gagamitin kong minerals. So gagawin natin, titimpla tayo siguro ng around 150, no, ng isang magdidilig muna tayo. After natin magdilig, mag-spray tayo ng light misting lang na foliar feeding sa ating mga carnivorous plant. So ayan, so ito tingnan nyo tong bagong tubo na Helianthera picture, no? So McDonald hybrids to, kaya in-expect natin talaga malaki ito pag nag full grow na, diba? At bukod doon, may mga bagong tubo rin na sinutans. Ayan o. Ayan. Ayan, yung kulay, yung matingkad na kulay sa gitna, mamula-mula. Tapos etong si Heterodoxia X minor, supposedly ito yung pinakamadali dapat alagaan, sabi nung mga nagapag-alaga. Pero sa atin, tingnan nyo, so parang malungkot siya ngayon. Although yung mga ibang growth okay na okay, may siguro old picture or maaring dahil sa sobrang init na rin. Hindi kasi ako nagdilig ng isang araw, nag-skip ako ng pagtutubig. At bukod doon, no, binaba ko tong trays. So naka-island to ngayon, kaya kapag natutuyuan, tuyo talaga yung taas. So sa tingin ko, medyo pinahirapan ko sila, pero kasi kailangan ko yung gawin para hindi mag-algae yung medium. Kasi nagkakaroon na ako ng pag-algae nung nagtaas ako ng trays, nagdami ako ng tubig, nagdagdag ako ng tubig. So ayan, no, ngayon magdidilig muna ako. Mamaya update ko kayo kapag magmamaxi na ako, ha. At pagka may mga maalala ako na pwede kong i-update sa inyo, akin pong i-update. Ayan, so yun lang muna. Ayan, bago ko pala makalimutan, no, ang ating tubig na gagamitin mamaya ay around 28 or sabihin na natin 30, no. So alam nyo ba yung tubig na yon, nagamitan na natin ng tubig gripo. Alam ko nasa 12 to 16 lang yung measurement noon. Ngayon nagdagdag na tayo ng tubig, yun, tumaas ng kaunti. At expect nyo po na susunod na mga araw mas mataas na, kasi magdadagdag na ako ng tubig. Kasi medyo hindi naman nawawala na ako ng pag-asang umulan, no? Malakas kasi yung ulan sa bandang Visayas and Mindanao ng mga nakaraan. Kaya naisip ko baka ma-delay pa yung ulan dito sa amin. So kaya ang gagawin natin, magdadagdag lang tayo ng kaunti, no? Hindi naman ganun karami, enough para makasurvive tayo ng mga ilang linggo na may pangdilig pa tayo. So pero hopefully next week or this week umulan na, no? So sir, paano yan? May laman na yung mga ABC tank mo ng mataas na tubig. So ayun ang maganda, pagka umulan, bababa ng bababa yan hanggat talagang pinakamababa na kaya. Ayan. So tingnan natin yung measurement na itong ginagamit ko na pambabad sa mga live sphagnums. Ayan. So ayan, napakataas, 110. So kaya mataas to, ito yung mga pinaghugasan ko ng medium. Imbis na itapon ko, pinandidilig ko na lang sa hindi ganun kaarte na halaman like sphagnum moss and sarracenia and nepenthes. So tignan naman natin yung tubig dito sa trays ng mga Helianthera. Kasi ito laging nating nalalagyan to ng mga pesticides at mga tuyong dahon, kaya tingnan natin kung mataas. So ayan, ang measurement niya ay 26 lang. Ibig sabihin si Starkill G, although hindi siya ganun kaganda gamitan rin talaga,
no? Kasi kung wala namang peso, huwag nyo nang gamitin kasi hindi yun maganda sa kalusugan natin. Pero kung makikita nyo, ayan, mababa yung measurement ng total dissolved solid or TDS natin. So which is good, no? Sa tingin ko magbabago pa rin yan kung medyo mas mataas pa yung tubig eh. Kasi masyadong manipis yung tubig kaya hindi ganun ka-accurate yung measurement natin na yun. Sa tingin naman natin dito sa ating pinandidilig kanina. Tapos na kasi ako magdilig dito kaya papunta na ako dun sa mga Venus flytrap at naisipan kong lagay nga ng fertilizer. So ayan, tingnan natin dito. So ayan, to 27 lang. Ibig sabihin, ayan, ganyan lang kababa talaga. Ang pinandidilig natin, mas mababa pa nga ng mga nakaraan. So, tinitignan ko tong mga tinanim kong seeds. Wala pang mga sinyales ng ano. Ay, meron na pala yung iba. Ito nga pala yung tinignan natin na nakaraan. Ayan. Silipin natin. Ayun, may mga tumutubo na. Hopefully hindi damo yan. Malalaman natin yan sa susunod pang mga araw kapag ka nag-germinate na yung mga karamihan sa kanila. So dito sa taas, kamusta kayo? Anyway, so ayun na lang muna, baka pampatagal yung video natin na to. Etong mga ibang mga propagation ko dito okay na. Nag-germinate na yung mga tawag dito, leaf pullings. So ayun nga, no, ewan ko sa side ko at sa propagate ko ng mga plants, mas effective talaga yung natural propagation kaysa yung water propagation. Natural propagation o yung common na ginagawa natin, yung pagkakat ng leaf, nilalatag lang. So ayun. Tapos dito pala sa pings na aking pinropagate, may bad news, may good news. Kasi ang ginawa ko kasi dito nung nakaraan, pagkarating propagation agad. So hindi ko sila ginawa na tulad ng gypsy cola na pinaabot ko ng 1 buwan bago ko kakatayin, no? Pero ito hindi ko pa kakatayin ito. Pakaliit pa. So itong mga tinanim natin, may mga failed akong propagation. Nasaan na ba yan? Ito yata yan, oh. Natuyo. Hindi lang yan, meron pang iba. So ang naging successful lang, 4. Tingnan nyo to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sa 7, 4 or 3 lang yata yung nagkaroon ng successful na germination, or hindi pa to 100% kasi hindi pa nga nalabas eh. Hindi pa nalabas sa loop, sa medium. So ayun, meron dito. Kasi pag lumabas yan, mararamdaman nila yung init. Hindi ko alam kung tutuloy. Pero hopefully tumuloy. So ito, 1, 2. Ito, meron na rin to. 2. Hindi pa ganun kalaki. Ito yung pinakamalaki. 3. Tapos etong mga to sa taas, 3 lang pala. Parang wala. Ayan. So, hindi ko naangat kasi inangat ko to kanina. Nakita ko na wala talagang mga. Pero yun nga, asa pa rin tayo. Try nating ikat to mamaya. Yung tulad ng tinuro ko sa inyo kung paano yung gagawin kapag ganyan na nangitim yung dulo at hindi tumuloy. So sa tingin ko tama lang yung ginawa ko na hindi ko agad pinarawan ng gusto kasi dito pa nga lang na ganito kainit. Ang dami nang hindi naging successful na propagation. Mas okay talaga nung meron tayong aquarium. Yung aquarium pala tinanggalan ko na ng tubig. Tapos yung cuttings diyan ko na nilagay. So mas maganda yon kung may chance kayo na gawin yon. Lagyan nyo ng tubig yung ilalim, tapos wag nyo lang ikapit ng gusto dun sa tubig. Yung tamang humidity lang. So mas maganda yung success rate ng germination. Pero okay lang kasi once na maging successful lahat to at lumaki, mas madali na yung propagation kasi yung mga leaf na yon acclimated na sa growing area natin. Tapos alam ko sino ba to? Si El Mirador ba to? Yes, El Mirador, no? Mga propagation pa lang umumula na. Paano pa kaya pagka naging whole plant na to or yung medyo malaki-laking halaman, di ba? Tapos ito, yung mga nag-roset agad kahit maliliit pa. Tingnan nyo dito. Hindi masyadong kita. Pero yan.
Maganda rin yung mga, may mga iba't iba tayong mga variety or cultivar na mga pingikola. So dito na muna tayo at magtitimpla muna ako ng maxi at hahanapin ko pa yung maxi ko kung saan ko na ilagay. So yun lang muna, balik tayo mamaya. Ito na nga, ito na yung fertilizer na kuha na natin. Nasa baba pala. Alam ko nagbigay ako kay Sir Ja ng fertilizer. Kaya naibaba ko to. So ayan, gawin natin. Ito yung fertilizer. Kaya hindi ako nagbebenta na muna kasi kukunti na. Tapos medyo namamasa po. Nung nasa taas to, natuyo. Binaba ko na naman. Namasa na naman. Ibig sabihin, maganda rin na i-store to sa medyo dry at mainit-init na lugar. Hindi yung sobrang humid at malamig. Ayan. So maglagay na tayo. Ano ba natin lalagay? Meron tayo ng isang tipak. Ayan, yung ganyang karami. Hindi masyadong marami pa nag-a-apply. Kaya yung mga vials dati na binibenta namin, enough na yun para makapag dilig kayo. Ilang buwan kung ilan pa lang naman yung plants ninyo. So ito yung pangalo natin. Halo. Tingnan nyo ito palang panghalo ko. Kaya ako ito tinali. Para siyang stop niyan yung mga wizard. Grapevine to. Pero ano yan, nagkaroon itong mga yan, mga tawag yan, dagdag na nabuo, na naging budi na. Ayan, siguro okay na tong halo na to. Ang ganda siyang panghalo halong-halo talaga. Sukatin na natin using TDS meter. Iba kasi sa inyo hindi pa gamit ang maxi. Dami-dami ng collection, di pa biro lang. Hindi ko kayo pinariringgan. Yung tropa ko lang na isa. Dami ng collection, yung marunong gumamit ng maxi. Ayan, so and 107 dun sakto na yan. Pwede ko pang pataasin ng konti pa, kaya lang kasi medyo natatakot ako. Bakit kamo? Kasi tagal ko na hindi nagmamaxi. Yung 107 po pwede na yan. Dagdagan natin ng kaunti para lang medyo may sipa ng kaunti. Yung 107 safe na yan. Hindi lang, hindi dagdagan. Yan, ganyan lang ang kakunti yung sunod na dagdag. Stock pa na natin itong ating maxi kasi pa ako makakalimutan at mambon mamaya. Iyan. Ayan. Ayan. Si Sir Mark pala yung yung pinanggalingan ng maxi na yan. May umorder siya sa Amazon, nagpasabay ako. Thank you, sir. Hanggang ngayon napapakinabangan ko, parang 2 years na yan sa akin or more. Halo-halo tayo. Yan siguro yan. So patuloy tayo. Kasi kung masyadong mataas, pwede tayo magdagdag ng konting tubig. Kaya pagka maghahalo kayo, make sure na hindi ganun kapuno yung tubig. Pero hindi ko pinlano yan hindi puno. Nagdilig na kasi ko kaya kulang. Ayan, so dahil hindi nyo rin makikita ng maayos, i-hold ko na lang pagka deep. Ayan, hold. Yan, tingnan natin ano. So, ayan, 146. Yan, sakto-sakto yan. Yung ganyan, safe na safe pa yan. Hanggang 160, 170, 180 po pwede. Ayan. So, magdilig na tayo. So, ang gagawin natin ngayon, light misting lang kasi itong mga Venus flytrap naman natin sa taas. Medyo
Titibay naman to kahit di tayo magdilig pa ngayon eh. Mga 2 araw kaya pa nila. Basta matataas yung medium nyo, huwag kayong mag-alala. Pero pag nasa paso na ganito kaliliit lang, magdilig na kayo. Isang araw lang yung pwedeng skip dito, or mas maganda daily kayo magdidilig. Hindi man water tray kasi malamang maraming perlite yung mga medium nyo. Madaling matuyo yan. Hindi pangit na maraming perlite. Isa yan sa magandang properties ng medium kapag well aerated. So, simulan na natin dito sa mga alaga natin. Dito muna. Tignan nyo ito kung gaano kapupula. Uy, hindi pa ganun kaaraw pero nakita nyo na yung ganda ng kulay. Ayan, nandiyan na lahat ng mga pings natin. Hindi pa pala, meron pa tayo sa loob. Pero karamihan nandiyan na, di ba? Ngayon lang nangyari ulito na parang ngayon nga lang talaga. Hindi pa ito nangyari dati pala na ganito karaming pings natin. Ayan, so ang gagawin natin hanggang dun. Goal natin hanggang dun. Mas maganda nga palibot eh. Ang mga droseras na lang yung loob para laging may dew. Kasi ang pings sa tingin ko mas matibay sila talaga. Dati parang nahirapan tayo alagaan ng pings, pero dahil mas matagal, mas madami-dami na yung pings natin, may chance tayong i-observe na matibay pala talaga ang pings. So kaya dilig tayo na magdilig-dilig. So ang kagandahan ng Maxi, seaweed base yan. So wala kayong dapat masyadong ipag-alala. Dahil siguro organic. Pero seaweed base. Hindi siya ganun toxic tulad ng ibang mga fertilizer. Bakit kayo nag-fertilize mo, sir? Di ba carnivores pa? They love low nutrient soil. So, may mga time, tulad ng mga sinasabi nyo minsan pa nagme-message kayo sa Shopee and Facebook. Yung sir, na-overfeed ko halimbawa yung plants ko. Hindi na nagko-close yung mga traps. No? So, ang pwede nyo gawin doon ito. Dahil nung na-overfeed nyo, nawalan ng mga active traps, pwede nyo na lang i-foliar feeding. Pero kung sa tingin nyo naging successful naman yung manual feeding nyo, kahit wag nyo nang i-spray. Doon lang to sa na-overfeed na hindi successful yung pagpipid nila. Ano bang itsura, sir, ng hindi successful na pagpipid? Yung nangitim agad wala pang 1 linggo yung traps. Ano naman yung successful? Yung hindi nabulok right hanggang matunaw nila yung kanilang pagkain. So ayan ang successful feeding. Kasi syempre pag nabulok hindi na mapakinabangan ng halaman yung pinakain niya. Sensya na sa likod ng camera. Hindi ko na naman dala gimbal. So Tuesday possible na pumunta na dito yung bibili ng per kilo na BFT, kaya mag-goodbye tayo sa maraming BFT dito. Actually pwede ko naman hindi gawin yon, kaya lang wala naman silang makukuha ng iba na pwede magbenta ng per kilo. Although mas gusto ko talaga yung paisa-isa ng bili kasi mas napipresyo ko na maayos yung mga plants. Mas gamay ko yung cycle ng unti-unti kasi once na makita ko na konti na lang yung cultivar, I can propagate right after nung makabenta ako. Pero kung biglaan na ubos agad, ayun, mahirapan ako magbenta na ngayon ng paisa-isa. So titingnan ko rin bukas or sa Tuesday pala kasi ngayon ay Sunday, kung ano yung mai-out ko sa kanila na aabot ng 1 kilo. Yung iniisip ko, bibigyan ko sila ng mga, halimbawa ito, Black Star, Spider. Tapos may mga oversize rin ako dito ng mga plants na plano ko nga sanang hindi pa ibenta to kasi seed grown to. So baka may outan ko rin sila ng ganyan. Alam niyo, napakahirap magbenta ng kilo kasi bukod sa
sa dami nung kailangan nila. Alam niyo yung mga laman na yan, hindi naman yan kahapon lang dumating or nire-resell lang natin. Itong mga iniisip kong ibigay sa kanila, seed grown to. So 5 taon, 4 years na to dito sa akin. Tapos sa maliit na halaga na yon, i-out ko ng ganun kamura. Kaya nangihinayang rin ako. Pero ang mas maganda sigurong option, ibigay ko sa kanila yung mga tissue cultures na produce ng mga plants. So yun, kaya rin ako nag-mist, pero late na rin to dapat matagal ko nang ginawa ang pag-mist ng fertilizer para na-store pa nila sa rhizome yung energy. Kasi pag mas mataba yung rhizome, medyo mas mabigat sila eh. Pero delay yung aking siguro right timing din, kasi kung tinadtad ko ng mist to, baka namatay rin yung mga traps nila o nagkaroon ng problema yung medium, kaya okay rin siguro, ganun talaga. So yan, magdilig muna tayo ha. Sige, videohan ko na pala kasi so yan, light misting lang. May tanong rin sa pagka nagpe-fertilizer, so okay lang ba malagyan yung medium? Hanggat maaari, wag nyo lalagyan. So mas maganda sa plants lang, pero kung na-option talaga, walang problema, basta alam nyo na yung cycle nyo ng pagdidilig ng hindi nagkakaroon ng algae. So kung hindi nyo pa napapanood, ganito yon. Ang tamang pagsacycle ng pagdidilig ay hayaan mo munang matuyo yung tubig, yung tray o kaya yung ibabaw, yung medium mo, bago ka magdidilig ulit. So wag mong didiligan ng basang-basa pa, kasi i-encourage mo yung algae growth. Kaya mas maganda kung didilig ka kapag katuyo na yung ibabaw. So kung mataas at malaki yung paso mo, pwede kang mag-skip ng 1-2 araw sa pagdidilig. Kasi alam mo namang may moisture pa yung ilalim nun kahit tuyo na yung ibabaw. Useful din na kakapain mo yung medyo mo. Kasi kahit natuyo na yung ibabaw niyan, pagka dinip mo ng konti yung fingers mo dun sa medium, malalaman mo na may moisture pa rin sa ilalim. So, ipakita ko na sa inyo para hindi na kayo maghahanap dun sa video natin na yan, kung paano ko ginagawa. Napakarami naman pwedeng hanapan nito sa Google, pero why not i-share na natin ngayon. So ganito lang, ito, tignan nyo ito, tuyo na, diba? Yan, indication yan na hindi talaga ako nagdilig kahapon. So kahit natuyo na yan, yung ibabaw at yung mga matigas na yung mga sphagnums, so pero pagka hinukay mo yan ng konti, bawa dito, yan, basang-basa pa rin yung loob niya. So okay lang yan na hindi nyo pa diligan kahit ngayon, kahit hindi nyo diligan ngayon yan. Ang problema lang, mamamatay yung mga live sphagnums nyo. Kaya kung wala naman kayong live, pwede nyo kayaan yan ng 1-2 araw. Pero kung may live sphagnums kayo at gusto nyo buhayin, diligan nyo na ngayon. So isang araw enough na yan para i-skip nyo. Ayan. So ayan, dilig ulit tayo. Dito naman sa kabilang side. Pasensya na talaga sa alog ng camera ha. Nakita ko kasi wala na akong upload ngayong araw na to, para mayroon naman kayo panonood din mamayang gabi. Pagka may mga nabili kayong maliliit na na mga BFT, at sa tingin nyo talagang ginas nyo talagang bumili ng maliit, hayaan nyo lang, lalaki rin yan. Tulad na itong mga dinidiligan ko yan, kakulangot lang to ng binili ko, pero dahil mura ko silang nabili, tulad ng mga nabili sa atin na tag
300. Mga small seedling natin, lalaki yun. At minsan mabilis talaga. So be patient lang sa paghihintay. Halaman yung inaalagaan nyo, hindi naman 45 days na manok yan, di ba? Na after 45 days malaki na. So ang halaman na to, base sa pag-aaral and previous input, no, ng mga information na binigay sa atin ng mga mas magagaling sa atin, it will take 2 to 5 years bago nyo makita yung maturity ng plants. Sabihin nyo, sir, lumalaki naman yan ng 1 taon lang, 2 taon. Yes, pero yung cycle niya na makita mo kung ano yung tsura talaga ng traps niya, hindi nyo makikita yan ng 1 taon lang, 2 taon. Kailangan talaga ng ganong katagal para makita nyo yung cycle ng picture ng traps, no, nila. So ganong katagal ang paghihintay. Kaya ayun, maganda rin talaga na na outdoor grown kasi matibay talaga sila. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga nagtitissue culture na to, hindi ko na sasabihin kung sino sila, pero pansinin nyo lang para sabihin yung totoo nga. Yung mga nagtitissue culture, pansinin nyo yung presyo nila sa mga plants nila na outdoor grown. Yung hindi tissue culture, natural propagation sa tissue culture. Pansinin nyo, anong mapapansin nyo? Bukod sa ganda at tibay ng plants na dahil sa outdoor na pag-aalaga, natural na pag-aalaga at pagpaparami, mas binibigyan nila ng magandang presyo. Magandang presyo means mas mahal, no, yung mga outdoor grown. Bakit, sir? Dapat nga mas mura yun dahil hindi naman kayo gumamit ng electricity, hindi naman kayo gumamit ng mga medium para sa tissue culture. Kasi nga mas matagal bago nyo mapalaki, mas challenging. Bukod doon, yung tibay talaga nila hindi nyo matatawa. Tsaka yung baka ayun ko, siguro narinig nyo na to sa iba, pero dati ayoko tanggapin na ganun nga. Kasi yung tissue culture parang pagkuklone yan nung mother culture or mother plant or experimental plant. So yung tissue culture plant, kapag tumagal, medyo may nagbabago sa kanila. Hindi sila ganun ka-stable tulad ng mga natural na propagation. Maaaring hindi natin aminin to, pero alam na yan ng mga matagal na nangongolekta at yung maraming koleksyon. Kasi yung may mga koleksyon, may mga, halimbawa, DCXL na galing dito sa tissue culture, may DCXL sila na galing sa outdoor, hindi nila pinagsasama yon. Kaya sila lang yung makakapag-observe nun kung totoo nga itong sinasabi ko. Pwede nyo rin i-try, pero ito'y galing talaga dun sa mga kakilala natin na may mga alaga na sandamakmak at ayaw nilang kumuha ng mga tissue cultured plant na parang wala silang panlasa dun sa mga yun. Gusto talaga nila yung mga natural propagated na mga halaman. Sa kanila mo lang maririnig yung mga inaakala nating walang difference or walang uniqueness ng mga traps, no, may meron pala dahil naalagaan nila ng matagal yung plants nila, no, dahil sa dami na ng collection, hindi na sila nagpo-propagate, so nakikita nila talaga yung cycle ng itsura ng mga traps. Dati ako maniwala kasi gusto ko talaga mag-propagate pero ngayon sa dami ng mga plants may time na hindi ko na sila nagagalaw. Nakikita ko yung kanilang mga traps nga na sinasabi ng iba, diba? Isang example nito ay yung Black Star na dati puro upright lang yung growth, ang talang nung nag-dormant humiga at tumaba, tapos nagbago rin yung mga petals niya na napakanipis dati, upright, lumapad ng gusto. Tapos nagano pa, yung parang naging
iba yung texture. So anyway, patayin ko muna. Ayan. So hindi ko na itatapusin lahat ng video. So at least nakita nyo yung ano, kita nyo yung paano ako dapat yung light misting lang, no? Naparami yung dilig ko pero okay lang. So magtitimpla ulit ako, pero ganun around that ano lang, yung halo ganun lang, nasa 140 ppm. So ayan, kaya ano, kung may chance kayo, mag-alaga kayo indoor and outdoor para makita nyo talaga yung diferensya. Ako, hindi ako makapag-alaga ng indoor or grow light kasi nga mas magmamahal yung cost ng ano natin. So magmamahal. So ang hirap magbenta ng mahal na BFT. Kung ako, nabili ako ng mahal na BFT, pero para sa akin ang hirap mag-out ng mahal kasi bumili ako tulad nitong Asura, nabili ko ng 8K. Fluctuating yung ano nito, yung presyo, no? Kapag may nag-release ng marami, bababa. Tapos pagka wala nag-release ng matagal, tataas ulit. So ngayon na binili ko ito ng 8K, for sure di ko na ito mabibenta ng 8K din. No, may mga bumili dati ng mga 15K, no? Tapos binibenta nilang nila ng kalahating presyo. So maaari natin mabenta to half price, pero kailangan i-propagate natin. So it will take a year bago maparami to yung ganitong cultivar sa natural propagation. Unless ipa-tissue culture mo, which is hindi ko naman, wala pa sa isip ko na gawin yon. So ayan, matagal pa talaga tayo makapag-produce na itong cultivar na yan. Yung Asura, ito yung pulang Shenron. Ayan, may propagation na tayo nyan, pero ayan pa lang, ayan pa lang siya. Ayan. So yun lang muna. At marami-rami pa tayong didiligan. Ayan pa lang yung nadidilig natin, oh. Tapos magdidilig pa tayo sa baba. Pati pinks, fertilizer natin yan. Yung hindi lang natin apply na fertilizer. Ito pala, para maganda, ano, alam nyo rin, hindi ako magpe-fertilizer dito sa loob. Bakit? Kasi hindi sila gano'n nahanginan at prone sila sa algae. So, di ba? Nagets nyo yung puntos ko. So kaya yung mga nasa indoor dyan, medyo magdalawang isip kayo bago kayo mag-fertilizer. No? Pag nag-fertilizer kayo indoor, dapat handa kayo mag-repot after ilang buwan. Kasi mag-algae yan kung hindi nyo makukuha yung tamang cycle ng pagdidilig nyo. Di ba, sabi ko na sa inyo kanina yun, di ba? Cycle kung paano nyo. Pagtuyo na, tsaka nyo uli diligan. Kung magagawa nyo yun, pwede kayo kahit hindi mag-change ng medium. Kasi hindi yan mag-algae kung hindi nyo hayaan na laging basa yung inyong mga medium. So ayan. Tsaka isa pa, kaya hindi rin ako mag-fertilizer dito. Kasi nga, no, lagi ko naman sila napapakain ng mga bee manure. No? Totally overfeeding na ako dito eh. Kaya kinakabahan din ako kasi nga ang dami ko nang nailagay na bee manure sa kanila. Baka mag-clog na yung mga picture ng iba. Kaya matabunan. Yan nga, buti nga hindi pa nag-brown yung iba. Ayan, so hirap na muna yung pag-fertilizer natin dito kasi baka masobra. So yun lang muna at napakahaba na ng video. Pasensya na kayo ha. Siguro umabot na to ng kulang-kulang 1 oras. Ay nako, so pasensya na, pero at least may mga nasabi ako sa inyo na hopefully maging kapakinabangan sa inyong pag-aalaga ng inyong carnivorous plants. So yun lang, God bless and bye bye. So, ayan, nagtimpla ulit ako ng isa para mapunan yung mga pangailangan dun na fertilizer dun sa mga Venus flytrap natin. At sumobra yung ating timpla, may natira pa. So sige, lagyan na rin natin ton dito sa dito sa loob. So ang gagawin ko dito sa loob, light misting lang. Yan, ganyan lang. Yan, light misting lang. So ngayon, dahil nagdilig tayo ng may fertilizer dito sa loob,
kailangan wag masyadong basa yung mga medium nila para hindi mag-algae. Ang haba na talaga ng video na to, ano? Ito hindi ko ito diniligan kanina kasi pagkat hindi pa to tuyo, hindi ko pa dinidiligan, pero iba na ngayon dahil ito may fertilizer. Kailangan nila yan kasi nagpa-flower sila ngayon. Tapos dito naman maaari kong pagsisihan ito pero ito na eh. Maaari kong pagsisihan kasi sa algae nga, ang algae ang kalaban natin pag nagpa-fertilizer tayo. Pero ano yung update yan? Kasi nga mataas yung minerals, so mabubuhay dyan yung mga algae. Tapos basa pa, humid. Kailangan ko na magdamo dyan. Ang dami ng damo. Pag napabayaan mo talaga yung damo, pagsisisihan mo. Pag kumalat na yung mga seeds nila, ang hirap na i-manage. Kahit na-iripat mo yan, tutubuan uli yung mga pagkatinanim mo na. Ubusin ko na to kasi mamaya magpapak ako ng order. Kailangan ko ng tubig na walang fertilizer. So ubusin ko na to dito, kukunti na naman. Ayan na, ubus na. Ayan. So yun lang muna, pahabol to. Ewan ko kung may manonood pa nito, napakahabang video na to. Pero at least kita niyo yung mga pinagagawa ko dito. Alam niyo kung ano yung magiging epekto, no, once na lumipas yung panahon. Malay nyo, hindi naman pala mag-algae talaga, diba? Tulad ng inaasahan natin. Or kung mag-algae man, at least lesson learned. No, marami ding makikinabang din dun sa matututunan natin. And so, kung nag-algae, no, ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-manage yung mga algae after ng pagmamaxi. So, yun lang muna. God bless and bye-bye. And kamusta?